Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay July 24, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay perfection. And yung scripture po natin dito na Deuteronomy chapter 32 verse 4 na sabi rin po dito sa ating topic na gaano kaganda ang plano ng Diyos. And yung concept po natin na perfection is the doctrine that God fully possesses every excellent quality to the highest degree and lacks nothing that is desirable or good. He is perfectly holy, perfectly wise, perfectly loving, perfectly just, without flaw, without deficiency, without change. God's perfection is not just the sum of His attributes, it is the harmony of all His attributes working together without reduction. His plans are perfect, His timing is perfect, His character is perfect, and in Christ He is making His people perfect, not by their merit but by His sacrificing grace. And yung scripture po natin na Deuteronomy chapter 32 verse 4, sabi po dito, the rock His work is perfect, for all His ways are justice, and God of faithfulness and without iniquity, just and upright is He. Sa Tagalog po, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, siya ay matuwid at banal. And yung teaching number 1 po natin, sabi po dito, God is perfectly good and altogether lovely. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos talaga ay pinaka-perfect, walang kahit ano man na hindi perfect sa ating Panginoong Diyos. At lahat po ng sa ating Panginoong Diyos ay talagang altogether na lovely, lahat po ng makikita natin sa Kanya. And teaching number 2, God is perfect in wisdom and power. Sabi po dito na ating Panginoong Diyos din po ay hindi lang talagang perfectly but perfect na perfect sa Kanyang kapangyarihang taglay at sa pagbibigay sa atin or sa sarili niya pong wisdom. And teaching number 3, God is forming Christ in us toward perfection. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos talaga ay pina-form niya po si Jesus Christ na maging perfect para sa atin, maging perfect para po tayo ay maging ganun din po, na sabi nga po like Christ, na dapat maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo, na si God is pinorm niya po ang ating Panginoong Jesucristo na maging perfect katulad niya. And application number 1, worship God and be like God. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin or sa life natin na dapat po na i-worship natin siya sa buhay natin at maging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoong na perfect din. And application number 2, imitate Jesus as God sanctifying us. Sabi po dito na i-imitate natin ng ating Panginoong Jesucristo na katulad sa ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng sanctification. And application number 3, trust God, wisdom, and power. Sabi po dito na, sabi nga po ng ating Panginoong Diyos talaga is perfectly doon sa wisdom and power niya. Kaya po, sa buhay natin o sa life natin, tayo po ay magbigay ng tiwala or trust talaga, malaking trust sa wisdom and power ng ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.